kabutihan. Ito ay daan tungo sa pag-unlad, pagkakaisa at mas maayos na kinabukasan. Sa pangunguna ng inyong lingkod, 5th District Board Member Rosalina Rose Apaga, ating isusulong ang advokasiyang palakasin ang mga kooperatiba upang mabigyan ng mas maraming oportunidad ang ating mga magsasaka, mangingisda, manggagawa, kababaihan, kabataan at maliliit na negosyante. Sa kooperatiba, bawat miyembro ay may boses, may pagkakataong umasenso at may bahagi sa tagumpay. Sama-sama nating buuin ang isang mas matatag, mas maunlad at mas masaganang pamayanan. Sama-samang pag-unlad, sama-samang tagumpay. Ako po si Board Member Rose Apaga, ang Rosas ng 5th Distrito, kaagapay sa pagpapalakas ng mga kooperatiba at sa pagsusulong ng kaunlaran para sa bawat mamamayan. Kay Apaga, may pag-asa. Popular sa balita, popular sa musika. Pangasinan GovWaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the #1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paboritong kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. #1 pop music station. Paborito. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Ang lahat ng opinyon at pananaw sa susunod na bahagi ng programa ay galing sa host anchor at panauhin lamang at hindi pananaw ng mga producers at ng pamunuan ng DWJE Radyo Pangasinan at Pangasinan GovWaves Network Corporation. Punto por punto sa 88.1. Diretsong balita at opinyon. Walang paligoy-ligoy. Bawat isyo, sinusuri. Bawat punto, pinapakinggan. Totoong usapan, malinaw na pananaw. Bawat punto may katuwiran kay Atong Remo. Punto por punto. Alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Dito lamang sa DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Punto por punto sa 88.1 kay Atong Remo. Alas 10:08 Monday the 13th 2026. At katatapos lang ho yung napakinggan ang programang Saray Balitan Matwa dan kasamang paboritong Joseph Bacani. At maglalahad naman ho ang programang Punto por punto kay Atong Remo. itong Lunes na ito sa inyo lahat. Good morning, good morning, good morning. Magandang umaga. Naimbag nga bigat kada tayo amin. Nga adatoy Ili, probinsya, iti Pangasinan. At makakasama nyo kami sa loob ng isang oras. At sa technical side, andyan si El Presidente Nixon Dacal. Ang kilabot ng mga kolehiyala. Jalwans kaya biyab. Bagong herdo ho ito ngayon. At marami ho tayong pag-uusapan itong Lunes na ito.
Andyan ho yung napakaaga na kampanya. Andyan naman ho yung plano ng provincial government sa exploration. Dito nyo lang mapapakinggan. Punto por punto kay Atong Remo. At good morning pala sa kaibigan natin dyan, si Pari Felix Josese dyan sa Barangay Minian East na napakalakas yung rayo niya. At ganoon din kay Pari Marvin Kalma dyan sa Barangay Pimaludpod. Thank you for watching and listening. At alam nyo mga kaibigan, meron ho nga nakatakaw pansin ho sa atin kahapon. Hinggil dun ho sa ipinalabas na gamot. May bago na pala yung gamot na pwede nyong mabili. At minsan pinamumudmud ng libre. Dito rin ho sa aming istasyon, marami rin ho kaming gamot. Hindi lang ho vitamins. Marami hong klase, kaya kung sino yung may gustong mag-avail ng kanilang mga libreng gamot, pumunta lang ho kayo dito sa aming himpilan. Dito lang ho sa may Jumel building. Malapit lang ho dito sa may Social Security System, SSS. Yung sinasabi ko nga ho na nakatakaw pansin ho sa atin ay ito pong gamot na ascorbic acid na pinamumudmod. Wala naman yung kwan natin dyan Engineer Nixon. Saan yung litrato niyan? Yan. Yan ho, kung kayo ay nanonood sa inyong mga YouTube at saka sa Facebook, makikita ho nyo dyan itong gamot na isang ascorbic acid na nakatakaw ho ng pansin ho sa atin dahil ito ay bagong gamot na lumabas na may tatak na gikosi. Ano kayang ibig sabihin nito? Baka ibig sabihin nito nagpatayo na ho ng parmasya itong gikosi. O alangan naman lang na kapangalan naman ng kasalukuyang namamahala sa Pangasinan. Pero halatang halata na yung ipinamumudmod na libre dyan sa mga pasyente, dyan sa mga nagpapakonsulta, dyan sa gi-konsulta, ginawa na ho nila. Ilinagay na ho yung pangalan na Gikosi. Baka ito ibig sabihin nung si gi-konsulta rin. Ayan. So pag-uusapan ho natin kung ano nga ba itong konsulta. Ito po ay nagsimula sa programa nasyonal. Ito pong e-konsulta. Ano nga ba ang e-konsulta at gi-konsulta? Ang e-konsulta ay isang programa ng Department of Health o DOH na nagbibigay ng online o telemedicine consultation sa mga pasyente. Layunin nitong mapadali ang pag-access sa serbisyong medikal nang hindi kinakailangang pumunta agad sa ospital o health center, lalo na para sa mga hindi emergency na kondisyon.
Itong dinidiscuss ko ho muna ay ito pong e-konsulta. Kabilang sa mga serbisyong maaaring ibigay ng e-konsulta ay ang online na konsultasyon sa doktor, paunang pagsusuri sa karamdaman, reseta kung naaangkop, referral sa ospital o espesyalista kung kinakailangan, at follow-up consultation. Yan ho ang nasa ilalim ho ng e-konsulta na programa ho ng national government. Ito po ay ang DOH e-konsulta ay isang pambansang programa ng gobyerno. At kung ang tinutukoy din ho natin ay ang e-konsulta ng pamahalaang panlalawigan ng Pangasinan, iba ito sa DOH e-konsulta. So iba, magkaiba ho yung e-konsulta at iba naman yung e-konsulta. Ang e-konsulta ay isang lokal na programa. Programang inilunsad ng administrasyon ni Gobernador Ramon Gico III noong 2024. Tandaan nyo yan ha, yung mga detalye na yan, 2024 at pupuntuhan ho natin yan. Punto por punto kay Atong Remo. Na ang programa na yan, nag-ikonsulta ay nakatuon sa pagpaparehistro ng mga residente para sa konsultasyong medikal at iba pang kaugnay na serbisyong pangkalusugan. Kung ikukumpara natin mga kapaborito, ang DOH e-konsulta at G-konsulta batay sa mga opisyal na pahayag ng pamahalang panlalawigan ng Pangasinan, ang G-konsulta ay pinunduhan ng provincial government ng Pangasinan. Tandaan nyo pinunduhan ng provincial government. Mula sa taunang budget ng lalawigan, noong inilunsad ang programa noong 2024, sinabi ng pamahalang panlalawigan na may paunang pundong 300 million pesos na inilaan para sa pagpapatupad ng programang G-konsulta. Ayon din sa mga ulat tungkol sa budget ng lalawigan, pinalawak pa ang pondo para sa sektor ng kalusugan, kabilang ang G-konsulta bilang bahagi ng taunang budget ng probinsya. So ibig sabihin nagsimula ho yung G-konsulta noong 2024. Yan ho ay kasagsagan ng bago 2026 na 2025 election. At kung ang itatanong natin mga kapaborito ay kung may hiwalay bang pondo mula sa DOH o PhilHealth para sa G-konsulta, ang opisyal na ulat ay nagpapakita na ang G-konsulta ay isang programa ng pamahalaang panlalawigan na hinihikayat ang mga residente na magpatala sa PhilHealth konsulta kung tawagin ay yakap ngayon. Ang mga benepisyo ng PhilHealth ay nagmumula sa PhilHealth. So pag PhilHealth nanggaling, sa PhilHealth din manggagaling yung pondo. Samantalang ang mga insentibo at lokal
na implementasyon ng e-konsulta ay pinupunduhan ho ng lalawigan. So 2024 pinunduhan ho na yan ng 300 milyon. Saan galing ang pondo ng yakap? Ang yakap o Yaman ng Kalusugan Program ay programa ng PhilHealth. Yakap ho yan, ha? Ang pondo nito ay nanggagaling sa PhilHealth na kumukuha ng pondo mula sa buwanang kontribusyon ng mga membro at kanilang employers. Subsidy ng pambansang pamahalaan para sa mga indirect contributors gaya ng indigent, senior citizens, PWDs at iba pang kwalipikadong sektor. Iba pang pondong nakalaan sa PhilHealth sa ilalim ng batas. Iyan ho yung iyakap. At meron ho tayong ipapalabas na video na kung saan ay may binitawan itong Governor Ramon Gico patungkol ho dyan sa yakap. That we have the most established Yung isa. healthcare program in the entire nation. Stable tayo. And will be given to the LGUs of the total. Na kahit wala silang ginawa, sagot namin na. Because what's important to us is not even yung pera. Kasi hindi kumikita ang probinsya sa yakap. But it's a means for us to register our kababayans in PhilHealth, no? Kasi marami din ang contributors din. Hindi ho kumikita ang probinsya sa yakap. Diba? Pero, ang maganda po sa atin, yun yung preventive at kahit paano na kikita na natin yung kanilang kalagayan, na-record po natin yan, taon-taon. Plus, kasama po natin ang PSA para sa liveness check. Tayo po ang tumutulong din para i-augment Yung PSA, ang manpower nila. So, we spend for that. Philippine Statistics Authority. We spend for the EMR, we spend for the gadgets that they use, we spend for the food of all our manpower when we conduct our barangay yakap, no? We spend for all of those because what's important for us is that ma-early check muna natin, early detection, check-up, etc. and enroll. O ngayon, saan po yung bulto ng kahit pa paano may income ang ating lalawigan? Our hospital operations. Pag nagkakasakit, nakukonfine sila, okay po na sila sa hospital. Nasa-serve namin, kahit pa paano doon kami nababayaran. Okay? Ngayon, ang maganda po, magbibigay tayo ng free medicines. Yun pong nandoon sa 75 molecules ng PhilHealth Gamot Program. Nag-invest na naman ang probinsya doon. So, ibig sabihin, we are not only catering to the poorest of the poor, but we are catering to all Pangasinenses. Mayaman ka, mahirap ka, meron kang access sa gamot, sa iyong maintenance, buwan-buwan po namin ibibigay. May access ka pag hospital ka, no? Basta decent, clean hospital, maayos. May access ka for the free hospitalization of the provincial hospitals. At saka yung taon-taon na yakap, kasama yung updating naman, because kasama namin ng PSA, updating ng yung national ID, yung PhilHealth enrollment. Kasi pag 21 ka na, for example, hindi ka na dependent ng iyong magulang. Ikaw na yung parang principal doon. Yung mga anak mo naman, asawa mo, ang maging dependent mo. So, that has to be updated every year. Yung namamatay, pinapanganak, na-update din po natin yan because kasama nga natin ang PSA. 14 lang ang manpower ng PSA sa buong Pangasinan. So kung taon-taon natin gagamitin o gagawin ang
ang yakap, how can 14 people cater to the more than 3 million population? So the province has to augment and assist PSA on that. Nag-uusap pa kami regarding sa mga additional centers, additional services, no? So nag-uusap po kami dyan. Okay? Ayun po. So ang napakaganda, ma-check up ka namin, early detection, kung magkasakit ka, hospital ka ng libre, at kung kailangan mo ng pang-maintenance, libre din yung maintenance mo. So yun yung nabuo natin. Punto por punto kay Atong Remo. Malinaw na sinabi ni Governor Monmongico na hindi ho sila kumikita dyan sa yakap. At yan ho ang pupuntuhan ho natin. Punto por punto kay Atong Remo. Ang yakap ay pinalawak at pinalitang bersyon ng dating PhilHealth Consulta. Ang mga accredited yakap clinics ay binabayaran ng PhilHealth gamit ang isang capitation payment system. Yan. Punto por punto kay Atong Remo. Ano ang capitation payment system? Ang capitation payment system ay isang paraan ng pagbabayad sa mga healthcare provider kung saan nakakatanggap sila ng nakatakdang halaga kada taong nakarehistro, enrolled o impaneled. Ibig sabihin kung saan ka nakatalaga, kung saan ka nakarehistro. Kahit isang beses man o hindi man magpakonsulta ang pasyente sa loob ng itinakdang panahon. May mga 5,000 katao na nakarehistro sa isang rural health unit o health provider. Kung ang capitation ay 500 pesos bawat tao, bawat taon, makakatanggap ang provider ng 2.5 million para sa pagbibigay ng pangunahing serbisyong pangkalusugan sa mga nakarehistrong pasyente. Ay balag manaya. Sa Pilipinas, ginagamit ito ng PhilHealth sa ilalim ng ilang primary care program. Kabilang ang mga programang nakabatay sa konsulta package. So yan ho ang ibig sabihin ng capitation payment system. Ang isang capitation payment system kung saan tumatanggap ang klinik ng nakatakdang halaga para sa bawat rehistradong miyembro upang maibigay ang primary care service. Kung ang nais natin, mga kapaborito, ay malaman kung may kaugnayan ba ang pondo ng PhilHealth Yakap sa gikonsulta ng Pangasinan. Doon sa ating pagre-research, may ugnayan ang gikonsulta sa at PhilHealth Yakap, ngunit hindi sila iisang programa.
Ang yakap ay opisyal na programa ng PhilHealth. Ang pondo para sa konsultasyon, laboratorio, screening at iba pang benepisyo ay mula pa sa PhilHealth na pinupunduhan ng kontribusyon ng mga membro at subsidy ng pambansang pamahalaan. Yan ho ang yakap. Bagamat ang gikonsulta naman ay programa ng pamahalaang panlalawigan ng Pangasinan na naglalayong hikayatin at tulungan ang mga residente na magpatala at magamit ang mga benepisyo ng PhilHealth Konsulta na ngayon ay tinatawag ng yakap. Ayon sa mga opisyal na pahayag, nagbibigay ang lalawigan ng suporta sa implementasyon at counterpart services upang mapalawak ang enrollment at paggamit ng programa. So sa madaling salita, benepisyo at bayad sa serbisyong medikal mula sa PhilHealth yakap. Lokal na pagpapatupad, pagpaparehistro at suporta ng programa sa Pangasinan. Yan naman ay mula sa Provincial Government of Pangasinan. Kung ang layunin natin mga kapaborito ay suriin kung may natatanggap bang pondo ang lalawigan o mga health facility mula sa PhilHealth dahil sa mga naiparehistrong miyembro sa gikonsulta. Paano gumagana ang PhilHealth Capitation Payment System at kung sino ang tumatanggap ng mga pondong ito? At lumampas na naman ho tayo sa ating kalahating oras at meron na ho tayong 27 minutos bago natin ipagpatuloy ang ating programang Punto por punto kay atong Remo. Magbabalik ho ang ating programa makalipas ang ilang patalastas. Ang puta-putang Iran balita. Kulelat na nga yung tatay, kulelat pa yung anak. Ang puta-putang Iran sunata. Dame un Hawak mo ang beat. San ang puta-putang Iran impormasyon. Aya sa #1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito. Gaano kahalaga ang tubig sa ating kalusugan? Ang tubig ay isang mahalagang sustansya at gumaganap ng isang mahalagang papel sa katawan ng tao. Ganyan mag-alaga ang Rebecca's Purified Drinking Water. Rebecca's Purified Drinking Water. Matatagpuan sa 193 Amado Tapuac, Dagupan City. For deliveries, you may contact Matthew Mamorno at 075-515-8767 or 0917-508-0055. Rebecca's Purified Drinking Water. Mare! Kabigla ka naman, Mare, ha? Grabe, gimagana ka. Mari, di mo sinabi na uwi ka pala ng San Carlos. Ay, oo. Namiss ko na kasi dito ang pamilya ko. Ito na palang San Carlos ngayon. Grabe, Mare. Malaki na ng pinagbago. Siyempre naman, Mari, alam mo ba na dito sa syudad natin, malaki na talagang pagbabago. Mula sa mga infrastruktura, nandiyan na mga konkretong daan at mga bagong pasilidad. Wow! Meron din tayong trending na ayos, kalusugan karavan na nagbibigay ng libreng serbisyong medikal. Balita na? Saka, nandyan din ang mga programang pag-agrikultura para sa ating mga magsasaka. Ay, wow! At higit sa lahat, Maria, ang pagpapanatili ng peace and order ng ating syudad. Perfect! Di lang yan, binibigyan din ng halaga ang kapakanan ng lahat ng tao at pantay na karapatan sa mga serbisyo ng gobyerno. Grabe, Mare! Ang bongga na talaga ng San Carlos. Parang ayoko na
bumalik sa ibang bansa. Oo, Mare. Kung ako sa'yo, dito ka na lang sa San Carlos. Dahil sa San Carlos, tunay na subok na ang serbisyong ayos. Mayor Julia Ayer Resuello po, kasama si Vice Mayor Jose Resbox Resuello at ang Sangguniang Panglungsod ay nandito upang umagapay at magserbisyo sa ating minamahal na syudad. San Carlos, maunlad, ligtas at maayos. Naghahanap ka ba ng masarap, sulit at tunay na Chinese food? Tikman ang kanilang masasarap na noodles, steaming dumplings, fried rice at iba pang paborito ninyong Chinese dishes na siguradong magpapabalik-balik sa inyo. Sa bawat subo, maasahan ang kalidad, sarap at pagmamahal sa pagluluto na para bang nasa puso ka ng Chinatown. Pang pamilya, pang barkada o pang solo food trip, siguradong busog at masaya ka sa Angkong Noodle House. Angkong Noodle House. Sarap na abot kamay. Lasang tunay na Chinese food. Ano pang iniintay mo? Tara na, kain na sa Angkong Noodle House. Angkong Noodle House is located at the ground floor of Metro Plaza, A.B. Fernandez Avenue, Dagupan City. Also visit their branches, Bayambang, Rosales, Ordaneta, Binalonan, San Carlos City, at ang kanilang bagong bukas na sa Robinsons, Calasiao. Ang buhay kung minsan ay walang direksyon. Tila kay lupit-lupit nitong panahon. Huwag kang mawawalan ng pag-asa. Kailanman ay di ka nag-iisa. Huwag kang sumuko, huwag kang manlumo. Ituloy mo ang laban, bangon ka binmali. Ituloy mo ang laban, bangon ka binmali. Kahit ang landas ay magulo, masikip sa pagsisikap mo ay makakamtan ang nais. Kung may hirap daw ay may ginhawa, kailangan lang ang sipag at tiyaga. Huwag kang sumuko, huwag kang manlumo. Ituloy mo ang laban, bangon o binmali. Ituloy mo ang laban, bangon o binmali. Paboritong ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Punto por punto sa 88.1. Diretsong balita at opinyon. Walang paligoy-ligoy. Bawat isyo, sinusuri. Bawat punto, pinapakinggan. Totoong usapan, malinaw na pananaw. Bawat punto, may katuwiran kay Atong Remo. Punto por punto. Alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Dito lamang sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Punto por punto sa 88.1 kay Atong Remo. Punto por punto kay Atong Remo. 20 minutos na lang ang nalalami sa ating programa. At nakakasama nyo pa rin sa Impapawid. Punto
punto por punto kay atong Remo. At sa technical side, Nixon Dakal at kilabot ng mga kolehiyala, Jael France Kayabyab. At ipagpapatuloy ho natin ang ating pinupuntuhan kung paano ho ang sistema ng PhilHealth Iyakap. Kapag ang isang pasyente ay nagparehistro, impaneled, ibig sabihin kung saan ka nakatalaga. Halimbawa, diyan ka sa Dagupan, diyan ka sa Santa Barbara, diyan ka sa Linggen, diyan ka sa Bayangbang, yan ho ang ibig sabihin no ng impaneled. Sa isang accredited Iyakap provider at nakumpleto ang kanyang first patient encounter. Ano naman ang first patient encounter? O yung tinatawag nilang FPE. Ito ay yung unang aktwal na konsultasyon o pagharap sa isang pasyente sa kanyang napiling primary care provider matapos siyang mairehistro o ma-impaneled. Sa konstekto ng PhilHealth Consulta Package, karaniwang kasama sa first patient encounter ang pagkuha ng medical history, physical examination, pagtala ng vital signs, blood pressure, timbang, taas at iba pa, pagtukoy sa mga panganib o sakit, pagbibigay ng kinakailangang laboratorio, request kung naaangkop, pagpapayo sa kalusugan at paggawa ng care plan. Ibig sabihin, mahalaga ang first patient encounter dahil ito ang nagsisilbing panimulang komprehensibong assessment ng pasyente. Sa maraming pagkakataon, ito ang batayan ng pagprogreso ng kaukulang bayad sa provider sa ilalim ng PhilHealth Consulta. At ito ay ayon sa umiiral na mga patakaran. So maliwanag kapag yung ikaw bago ka palang mailista o magpatalaga, kailangan mong mag-undergo ng tinatawag nilang first patient encounter. Ang PhilHealth ang nagbabayad sa accredited Iyakap Clinic o health facility sa pamamagitan ng capitation payment. Hindi direktang ibinibigay ang pera sa pasyente o sa LGU, kundi sa accredited provider na nagbibigay ng serbisyo. Ito ay kung ang accredited provider ay isang government health center o LGU run clinic. Ilan ba ang government health center natin sa buong Pangasinan? Ilan ba ang LGU run clinic? Ilan ba ang provincial hospital? Sa Pangasinan, meron ho dati 14, ngayon 17 na ata. Kung isang private clinic, ang PhilHealth din ang nagbabayad dito batay sa capitation at iba pang alituntunin ng programa. Punto por punto kay atong Remo. Kung ang tanong natin mga kapaborito ay kumikita ba ang pamahalaang panlalawigan ng Pangasinan sa gikonsulta dahil sa yakap, ang sagot ay kung ang lalawigan ang nagpapatakbo ng isang PhilHealth accredited Iyakap provider. Halimbawa, provincial hospital o primary care facility na accredited. Maaari itong makatanggap ng capitation payment mula sa PhilHealth para sa rehistradong membro na doon na impaneled o nakatalaga. Tapos sabi ni Gobernador kanina, wala silang pakinabang sa yakap.
At kung hindi accredited provider ang isang tanggapan o programa, wala itong direktang matatanggap na capitation payment mula sa PhilHealth. Kung gusto nating malaman mga kapaborito, kung ang i-konsulta mismo ay isang PhilHealth accredited provider o kung alingmang mga pasilidad sa Pangasinan ang tumatanggap ng capitation payment, ang capitation payment ay isang sistema ng pagbabayad kung saan ang PhilHealth ay nagbibigay ng nakatakdang halaga sa isang accredited iyakap, clinic o health facility para sa bawat rehistradong membro sa loob ng isang taon. Hindi ito batay sa dami ng konsultasyon. Sa ilalim ng kasalukuyang yakap, ang capitation ay 1,700 pesos bawat impaneled member bawat taon. Hati ito sa dalawang bahagi. 40% o yung 680 pesos ilalabas kapag nakumpleto ng membro ang first patient encounter o yung FPA na sinasabi natin kanina. And out of the 60% of the 1,700, 60% ng 1,007, iyan po ay nagkakahalaga ng 1,020. Ilalabas kapag naisumite ang mga kinakailangang konsultasyon, laboratorio at iba pang records ayon sa patakaran ng PhilHealth. Tungkol naman sa gikonsulta, ito mismo ay ang PhilHealth accredited provider. So ibig sabihin, ang gikonsulta ay isang PhilHealth accredited provider. Pag 2 million Pangasinenses ang naparehistro mo, magkano yan? Ang capitation payment ay ibinibigay ng PhilHealth sa accredited iyakap clinic o health facility. Yung sabi ko nga sa inyo kanina, 17 government hospital meron tayo at lahat ho yan ay accredited ng yakap. At kung gusto nating siya sa atin mga kapaborito, kung magkano ang natatanggap na capitation payment ng mga provincial hospital o health facilities sa Pangasinan dahil sa gikonsulta yakap, at batay sa mga opisyal na dokumento ng PhilHealth at mga ulat ng pamahalaan, maraming health facilities sa Pangasinan ang accredited bilang yakap provider. Noong 2025, inuulat ng PhilHealth na may 85 accredited yakap facilities sa Pangasinan. Punto por punto kay atong Remo. Tapos sasabihin ni Governor, wala siyang nakukuha sa yakap. 85 accredited yakap facilities. Kasama rito ang mga rural health units, city health offices, ilang pampubliko at pribadong hospital na accredited bilang yakap provider. Kung ang isang provincial hospital o health facility ng Pangasinan ay accredited sa yakap, maaari itong tumanggap ng capitation payment mula sa PhilHealth
para sa mga membrong nakarehistro at nakatanggap ng serbisyo doon. Ang pundong ito ay ginagamit para sa pagpapalakas ng primary health, kabilang ang mga konsultasyon, laboratorio, gamot at iba pang serbisyo sakop ng programa. Punto por punto, kahit anong remo. Bakit ho maraming mga munisipyo ang nagdi-disengage diyan ho sa programa na gikonsulta? Ha? Ang ibig sabihin po ng disengage ay yung humihiwalay o umaalis, umaatras, pinuputol ang ugnayan at ayaw ng makilahok. Tulad ho sa bayan ng Malasiki, San Manuel, Ordaneta, San Carlos, Mapandan, Santa Barbara at Bayangbang. Iyan ho ang mga bayan sa kasalukuyan na humiwalay at pinutol ang ugnayan patungkol ho dyan sa gikonsulta. Bakit ho sila humiwalay? Dahil meron din hong karapatan ang isang LGU na dumirekta sa PhilHealth. Pero ang ginawa ng provincial government, gumawa ho sila ng resolution patungkol ho dyan na kung maaari lahat ho ng munisipyo ay mapasa ilalim sa provincial government patungkol dyan sa i-konsulta o yung tinatawag nating yakap ngayon. So ang mga katanungan ay magkano ang kabuuang capitation fund na natatanggap ng Pangasinan mula sa PhilHealth? Magkano ang napupunta sa Special Health Fund? Paano ito ginagastos at ano ang breakdown ng paggamit nito? At ilang Pangasinenses ang na-enroll at ilang PhilHealth facility ang nakikinabang. Magkano ang kabuuang PhilHealth Capitation Fund na natatanggap ng Pangasinan mula nang ipatupad ang gikonsulta o yakap? Magkano ang napunta sa 20% performance incentive at sino-sino ang nakinabang? Ilang membro ang na-enroll? Ilan ang aktwal na nagkaroon ng first patient encounter at ilan ang nakatanggap ng mga benepisyo? Ayon sa opisyal na pahayag ng pamahalaang panlalawigan, kung nakapagparehistro ng 2 milyong Pangasinenses, maaaring umabot sa humigit kumulang 3.4 billion ang potensyal na konsulta capitation fund. Ito ay batay sa 1,700 bawat miyembro. 80% nito ay mapupunta sa Special Health Fund at 20% para sa performance incentives ng mga health workers.
Punto por punto kay Atong Remo. Ang tanong ho natin ngayon, kung nasaan ang ulat sa pundo ng gikonsulta at yakap. Magandang programa ang pagpapalawak ng serbisyong pangkalusugan. Walang tutol kung mas maraming Pangasinenses ang mabigyan ng konsultasyon, gamot at iba pang benepisyo ng PhilHealth. Ngunit kapag bilyong-bilyong piso, pampublikong pondo ang pinag-uusapan, may karapatan ang taong bayan na magtanong. Ilang Pangasinense na ba ang aktwal na na-enroll sa yakap? Magkano na ang capitation payment na natanggap ng mga accredited health facilities? Magkano ang napunta sa Special Health Fund? Punto por punto kay Atong Remo. Paano ito ginagastos? Punto por punto kay Atong Remo. May kumpleto bang breakdown na maaaring makita ng publiko? Punto por punto kay Atong Remo. Hindi ito pagkontra sa programa. Ito ay panawagan para sa transparency. Punto por punto kay Atong Remo. Ang perang ginagamit ay hindi pag-aari ng sinumang politiko. Punto por punto kay Atong Remo. Ito ay pondo ng taong bayan. Kaya nararapat lamang na malinaw ang bawat sintimo mula sa natatanggap hanggang sa nagagastos. Punto por punto kay Atong Remo. Kung maayos ang paggamit ng pondo, walang dapat ikatakot sa paglalabas ng kumpletong ulat. Punto por punto kay Atong Remo. Sa katunayan, ang pagiging bukas sa impormasyon ang magpapalakas ng tiwala sa publiko. Hindi sapat ang magagandang anunsyo at malalaking bilang. Ang tunay na sukatan ng mahusay na pamamahala ay malinaw na pananagutan at kumpletong pagsisiwalat ng katotohanan. Punto por punto kay Atong Remo. Dahil ang transparency ay hindi pabor na ibinibigay sa mamamayan, ito ay obligasyon ng bawat lingkod bayan. Punto por punto kay Atong Remo. Punto por punto kay Atong Remo. Ipinagmalaki ang ikonsulta at ang pagpaparehistro sa yakap. Maganda ang layunin nito kung tunay na nakikinabang ang mamamayan. Punto por punto kay Atong Remo. Pero bilang mga nagbabayad ng buwis, may karapatan tayong magtanong. Punto por punto kay Atong Remo. Hindi ito paninira, hindi ito pamumulitika, ito ay paghahanap ng katotohanan. Punto por punto kay Atong Remo. Ang transparency ay hindi dapat hinihingi. Kusang ibinibigay ito ng isang pamahalaang may tiwala sa sariling pamamalakad. Kung malinaw ang paggamit ng pondo, ilabas ang ulat.
Punto por punto kay atong Remo. Kung maayos ang paggastos, ipakita ang breakdown. Kung talagang para sa mamamayan ang programa, hindi dapat ikatakot ang mga tanong ng mga Pangasinenses. Tandaan natin, ang pera ng PhilHealth at ang pondo ng gobyerno ay hindi pera ng sinumang opisyal. Ito ay pera ng taong bayan. Punto por punto kay atong Remo. At wala na ho tayong sapat na oras at magpapaalam ho muna ako sa inyo bukas dahil meron ho importante na meeting ho sa na pinatawag ho tayo. Kailangan ho ang ating presensya doon sa meeting na ho yun. Kaya pansamantala po na hindi nyo po ako maririnig bukas, pero hayaan nyo at babalik din po ako. Punto por punto kay atong Remo. At maraming salamat ho sa inyong pagsubaybay, pakikinig at panonood. At hanggang sa muli. At nakasama nyo sa technical side si Nixon Dakal at saka si Jael Franz Kayabyab. At kumustahin rin natin si Ariel Mayola, ang ating kaibigan na maagang nagtatambay dyan sa May Robinson. Hanggang sa muli and have a Monday. Punto por punto kay atong Remo. Rainy Monday.